sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin, purihin ka, Jesus. 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 Ikaw ay Hallelujah. Amen. Praise God. Isang pinagpalang araw ng pagsamba. Amen. Sa oras na ito. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Muli tayo ay nagkatipon-tipon upang purihin at sambahin ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. At sa oras na ito, naniniwala ko na ang bawat isa ay nasasabik upang bigyan ng papuri, pagsamba at pagdakila ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon. Welcome po sa gawaing ito ng ating Panginoon, and those who are watching online sa FB live streaming natin, welcome po sa gawain ng ating Panginoon. Amen. At sa oras na ito, sama-sama tayong magpupuri, sama-sama tayong sasamba, itataas natin ang banal na pangalan ng Diyos. Amen ba? Are you excited to worship the King of Kings? Amen. Amen. Praise God. Kung excited tayo, inaanyayahan ko na ang bawat isa ay tumayo at minsan pabigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Even yung mga nasa online right now, give glory to Jesus. Give glory to the King of Kings. Come on, church. Worship the Lord. Come on. As we welcome the very presence of the Lord, lift up the name of Jesus right now. Oh, hallelujah. We worship you, Jesus. We glorify your precious holy name, oh Lord. Oh, we welcome you, precious Holy Spirit, not as visitor, Lord, but as mighty King, but as mighty God in our lives, oh Lord. Oh, we welcome you, we welcome you, we welcome you, Holy Spirit. We welcome you in this place. We worship you, Lord. In the Holy of Holies, worship, Lord. Thank you, Holy Spirit, right now. We welcome you and take over, Holy Spirit. We can do nothing without you. We want to touch the very heart of Jesus right now. And we pray, Lord, all of us, Lord, will be united in one spirit, Lord, to glorify your precious holy name, Jesus. And we pray, oh Lord, and we declare that your power, Lord, manifest, Lord, in this place, even in the live stream, oh Lord God. We pray, Lord, your glory. We pray, Lord, your power. We pray, Lord, visitation, Lord. We pray encounter, oh Lord God. And we declare right now, Lord, as we worship the King of Kings, take us in, Lord, into the Holy of Holies and cover us by the blood of Jesus Christ. And we pray, Lord, that your word, Panginoon, Lord, cleanse everyone's heart, O Lord God. At patuloy, O Lord God, dinadakila namin, Lord God, ang iyong banal na pangalan, Lord, mula sa simula, Panginoon, hanggang sa katapusan ng gawaing ito, O Lord God, ay patuloy na dinadalangin namin ang kapuspusan ng iyong Santong Espiritu sa bawat makakarinig ng iyong salita, O Lord, sa bawat mga lingkod mo, mga anak mo, Panginoon, na sasamba sa Espiritu at katotohanan, O Lord God. Salamat, Lord, and we declare right now healing, we declare right now power, O Lord God. We declare revival, O Lord God. We declare restoration of the altar, O Lord God.
sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord God. Thank you, Holy Spirit, and we give you all the glory, O Lord. We give you all the honor, Father God, in the mighty name of Jesus Christ. The people of God, everybody say, Amen. Isang malakas na palakpak sa Diyos. Hallelujah! Oh, we give you praise, oh Lord, we give you praise. At sa oras pong ito, tayo po ay magpupuri at sasamba sa ating Panginoon. Tinatawagan ko na po si Ate Kay upang tayo ay pangunahan sa ating papurit pagsamba. Glorify your name, Lord. Glorify your holy name, sweet Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let us lift our hands before the King. Thank you, Jesus. Glorify your holy name. Hallelujah. I worship you.
We love you. Thank you. Thank you, Lord. We worship you. We thank you. We thank you. We thank you. Come on, give thanks to the Holy God. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. We welcome you in this place, Holy God. Patuloy kang kumilos, Lord, sa aming buhay, O Lord God. Convict every one of us, Lord, and overflow in us in the mighty name of Jesus. Palakpakan po natin na malakas sa ating Diyos sa buhay. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Amen. Alam ko po, ang bawat isa ay excited po para purihin ang ating Diyos sa buhay. Amen po ba? At excited po ang bawat isa na makiisa po sa ating pagsamba at papuri sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Thank you, Lord.
Father God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We will lift our hands before you, Lord, because we love you. We will lift our hearts before you, Lord, and we will surrender everything to you, Father God. Thank you, Jesus. Welcome you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word is spoken to me, and I'm desperate for you, Jesus, and I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word is spoken to me, and
without Him. I'm lost without You. Come on, say it to the Lord. I'm lost without You. We can do nothing without You, Lord. I'm lost without You. We are nothing without You. I'm lost without You. We are lost without You, sweet Jesus. I'm lost without You. We are lost without You. I'm lost without You. I can do nothing without Your Spirit, Lord. We love You. We adore Your holy name. We adore You, sweet Jesus. Holy Spirit. Holy Spirit. You are precious to us, Lord. You are so precious, Lord. Thank You, Lord. We love You. We love You. We love You. We love You. We love You, sweet Jesus. We love You. Holy God, I worship You. Draw me close to You. Never let me go. I lay it all down again to hear You say that I'm Your friend. Who am I to say? No one else will do. 'Cause nothing else can take Your place. To feel the warmth of Your embrace. Help me find a way. Bring me back to You. Draw me close to You. And never let
Jesus, you're all I ever needed. Holy Spirit, you're all I want. Help me know you are near. 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 Come on! Malakas sa palakpak para sa atin, Diyos sa buhay! Holy, holy, holy! Oh God Almighty! Oh, our beloved King! The Alpha and the Omega! Come on! Oh, hallelujah! 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 Hallelujah, Holy God! Oh, we love you! We love you! We love you, our sweet Holy Spirit. You are all we need, Lord. We can do nothing without your Spirit. We can do nothing, Lord. We can't love, Lord, without you. We can't give kindness, Lord, without you, Lord. Oh, you are so good, Lord. You are kind, oh Lord God. Thank you, Holy Spirit, Lord God. Overflow, Lord, your presence within us. Overflow, Lord God, your comfort within us, oh Lord. Overflow, Lord God, your protection, Lord, your comfort within us, oh Lord God. We can't do nothing, Lord God, without you. Ikaw, Lord God, ang aming nais, Lord God. Walang iba, Panginoon. Walang iba, Lord, sa mundong ito, Panginoon. Ang nais namin, O Lord God, maranasan namin, Lord God, ang pagsamba, Lord. Dito pa lamang sa lupa, Lord God. Maraming salamat, Lord. Overflow, Lord God, your worship, Lord God, today, O Lord. Overflow, Lord God, your love today, O Lord God. Overflow, Lord God, your presence, Lord, your fire today, O Lord God. Capsulate your people, O Lord God, and let your joy, O Lord, be upon us right now. In the mighty name of Jesus. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Lord. Amen. Muli, isa pinangpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Amen? At sige pa, bago po tayo umupo, tayo pa ay magbatean sa bawat isa. Mahal sa pamilya ng Diyos, binabati kita sa pangalan ni Jesus. Ipanatag mo ang iyong loob, dahil kasama mo ang pamilya ng Diyos. Buhay mo sa Kanya ihalal, dahil ang lungkot sa iyo'y mapaparang. Halina't lahatin ang makitid na daan, sa dulo naman ay walang hanggan. Maligayang pagdating sa pamilya ng Diyos, binabati kita sa pangalan ni Jesus. Ipanatag mo ang iyong loob, dahil kasama mo ang pamilya ng Diyos. Ipanatag mo ang iyong loob, dahil kasama mo ang pamilya ng Diyos. Amen. Amen. Praise God. Muli po natin tinatawag si Kuya Jeric upang manguna po. Wow, praise God. Amen.
Amen. Ba't di natin palakpakan minsan pa si Lord? Amen. Praise God. Isang malakas na palakpak sa Diyos. Come on. Amen. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Amen. I feel the living water of the Lord. Amen. Today, na kung saan kine-quench ng Espiritu ng Panginoon yung hunger and thirst ng bawat isa, na kung saan ay naghahangad na sumamba sa ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Amen ba? Amen ba? Pakikalabit nga ngayong katabi. Amen ba? Amen. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Tunay nga na kung saan ay napakasarap sumamba at magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Dito natin nararanasan ang tunay na kagalakan. Dito natin nararanasan ang tunay na kapayapaan na hindi natin mahanap, amen, saan mang lupalop ng daigdig. Amen. Kahit gaano pa kaganda at gaano pa kalawak, kayaman ang puntahan natin or makita natin, makamtan natin, amen, wala pa ring paparis sa presensya ng Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Kaya naririto tayo na patuloy na sasabik, amen, sama-samang nagpupuri at sumasamba sa Panginoon. Amen. Salamat sa ating Diyos na buhay. In behalf of Jesus is my Fortress Church, ay patuloy na kung saan wini-welcome po natin ang bawat isa sa gawaing ito ng Panginoon. And those who are watching online, patuloy na kung saan ay patuloy nyo kaming samahan, patuloy nyo kaming maging kaisa. Amen, upang tayo ay magsama-samang sambahin, purihin, at pagpalain tayo ng Diyos na buhay. Amen? At yung mga nasa live streaming po, hanggat maaari, please like and share po natin ang live stream na ito. Amen? Maging digital evangelism po itong program na ito ng ating Panginoon upang mas marami pa na kung saan ay mapagpala at maligtas ng Diyos. Amen po ba? Amen. Salamat sa ating Panginoon at naniniwala tayo na sa araw na ito ay patuloy na gagawa at kikilos ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Patuloy nating i-prepare ang ating sarili, patuloy nating buksan ang ating puso upang pagdaluyan ng presensya at salita ng ating Panginoon. Amen. Sa oras na ito ay ang bawat isa ay inaanyayahan ko na kung saan tayong lahat ay pumikit. At minsan pa ay damhin natin ang presensya ng Panginoon, patuloy nating isik ang presence ng Lord sa ating kalagitnaan. At sa oras na ito, as we welcome the very presence of the Lord continuously, we welcome the man of God, Pastor Rudy. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, there we're standing face to face. I look upon your countenance, see the fullness of your grace. I can only bow down and say, as I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, there we're standing face to face. I look upon your countenance, see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Come on, people of God, once again. You are awesome in this place, mighty God. To you our lives we raise. Yes, Lord.
as I come into your presence, my Lord, past the gates of praise, into your sanctuary, there we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. Yes, Lord. Come on, people of God, everybody worship Him. Kung paano ang lugar na ito pinupuno, pinag-aapaw ng Diyos ng Kanyang presensya. Tayo na Kanyang mga anak ay nagpupuri at sumasamba sa Kanyang harapan. To you our lives we raised. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Mighty God. Come on, let us worship Him. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Yesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Yesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka. Panginoong Yesus,
maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Yesus. Tayong lahat ay tumayo. Come on, please. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Yesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Yesus, maghari ka. Sabihin mo kay Lord, maghari ka, maghari ka, Panginoong Yesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Yesus, maghari ka. Come on, for the last time. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Yesus, maghari ka. Sa buhay ko, Panginoong Yesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Yesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Yesus, maghari ka. Panginoong Yesus, maghari ka. Panginoong Yesus, maghari ka. Panginoong Yesus, maghari ka. Oh Lord, Ikaw ang Diyos na patuloy na naghahari. Ikaw ang aming Panginoon, hari ng lahat. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod at lahat ng labi ay magsasabing ikaw ang aming Panginoon. Ikaw lamang ang binigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng bawat tao sa lahat ng mananampalataya sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyong maging anak mo, maging bahagi ng buhay na ipinangako mo sa amin. Sa iyo po ang lahat ng papuri at karangalan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palapakan natin si Lord na malakas. Amen. Praise God. Praise God. Amen. Tayong lahat ay makakaupo. Praise the name of Jesus. Praise the Lord. Nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon, dahil sa araw na ito ay siyempre araw ng papuri at pasalamat natin sa ating Panginoon. At nagpapasalamat din tayo dahil patuloy na kumikilos si Lord sa ating mga tinatalakay. Halos pangalawang linggo na, yung pangatlo na ngayon, yung ating kabahagi ka ng pinagagawa ng Panginoon. Amen? Pakisabi nga sa katabi, bahagi ka ng pinagagawa ni Lord. Lahat ng bagay sa mundong ito ay mayroong pagkaluma. Lahat ng bagay na nagsimula ay may pagkaluma, lahat ng bagay na sinilang ay tumatanda, lahat ng bagay ay maglalaho. Lahat ng desire natin ay matatapos, lahat ng ating ginagawa ay hihinto. Isa lamang ang mananatili sa atin ang pagsamba at pagmamahal sa Panginoon. Ito po yung kakambal na yung eternity ng buhay na walang hanggan na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Mahalagang maunawaan natin hindi lamang yung ating
paglilingkod, kundi sa kabila ng paglilingkod ay tayo ay mga mananamba ng Diyos. Amen? That's why we are still waiting for the Lord to come dahil alam ng Panginoon sa pagbabalik niya ay matagpuan tayong maayos at karapat-dapat sa kanyang binigay na mga pangako na siya'y babalik para sa kanyang mga anak. At ako'y nagpapasalamat din kay Lord, at katapos lang nga at dahil nagpapasalamat dahil yun nga, isa nga sa ating mga kapatid ay nakapasa sa board exam. At mayroon na naman tayong isang kapatid na nakapasa na naman muli sa board exam sa medical technologies. So, registered na siya. Siya si Sister Jovi Ann Ferrer, no? Kapatid ni Rachel, no? Na siyang hipag naman ni Job, kung kilala niyo si Job. Okay, praise the Lord. At siya ay nakapasa just last week, itong week lang nito, at siya ay pinagkatiwalaan ng Lord ng kanyang habag at awa. Doon siya dumadalo sa ating local church sa Summer Point. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil alam ko na hindi ito ginagawa ng Panginoon para naman ibaba tayong mga hindi nakatapos o hindi nakapag-aral o kaya hindi nakapag-board exam. Hindi yon. I-challenge natin ang lahat na hanggang may pangarap ka, huwag kang huminto. Amen? Hanggang may pangarap ka, alam mong kaya mong abutin, maaabot mo yan. Kaya ng Diyos. Hingin muna natin ng patutuo. Asan ba si Kay? Nandiyan ba si Kay? Si Kate? Si Kate, wala. Nasa baba. Bakit? Walang parking. Okay. So, papatutuo sana natin si Kate. Anyway, the Lord is good, napakabuti ng Panginoon. At isa yan sa mga related sa ating tinatalakay. Kakambal na ng ating buhay ang tagumpay natin. Bawat buhay natin ay mayroong kakambal na buhay at tagumpay. At ang tagumpay na yan ay bunga ng ating pagsunod sa Panginoon. Dito sa Deuteronomy chapter 8, verse 10, gusto ko lamang talakayin natin, pagpapatuloy natin ang ating paksa sa nakaraan, bahagi ka ng pinagagawa ng Panginoon. Deuteronomy sa New Living Translation. Sa verse 10, sabi diyan ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamagitan ng kanyang lingkod na si Moses, "When you have eaten your fill, be sure to praise the Lord your God for the good land He has given you. But that is the time to be careful." Sabi ni Lord, sa pamagitan ni Moses, kung kayo ay kumakain na at nabusog, tiyakin ninyo na inyong papurihan ang inyong Diyos na makapangyarihan sapagkat binigyan niya kayo ng napakagandang lupain. At yan din ang araw at panahon at pagkakataon na mag-ingat. Sabi ni Lord, na baka sa inyong kasaganaan ay makalimutan nyo ang Panginoon at suwayin nyo ang kanyang mga utos, ang kanyang mga pinagagawa, ang kanyang bagay na inihahayag, na ipinapahayag ngayon, sabi ni Moses. Kapag kayo, for when you have become full and prosperous and have built fine homes to live in, kapag daw kayo ay napuno na at meron na kayong mga tahanang sarili, at ang inyong mga tupa at mga baka ay nagsidami ng sobrang dami at ang inyong ginto at pilak ay grabing multiplication, sobra-sobra umaapaw. Be careful. The word careful is the word na galing sa ating Panginoon. Hindi ito babala for the sake of awareness, kundi ito ay isang utos. Ang utos ay hindi kayang gawin ng isang taong hindi naman nagmamahal sa Diyos. Especially sa mga taong maraming pera, sa mga taong masagana ang buhay, na kahit di nila makilala ang Diyos ay okay lang kasi marami silang kasaganaan na kanilang mga tinatanggap. Ang ating Panginoon ay nagbigay ng pangako dahil isang araw, sasagana at sasagana ang kanyang mga anak. Pakisabi sing katabi, sasagana at sasagana tayo. Pero hindi ito shortcut. Siyempre, gusto ng Panginoon na sa ating pagsagana ay magkaroon tayo ng pagkakataon na laging balikan natin yung alaala na may Diyos na nagbigay sa atin ng lahat. Amen? Diyan ang pagkakataon na may mga panahon na tayo ay nandoon sa isang ilalim na sitwasyon. Sabi nga ng marami, ang buhay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim.
alam ko naman na yan ang buhay. Pero kapag ikaw ay na kay Kristo, hindi ganyan ang buhay. Gusto ng Panginoon, ikaw ay lagi ay nangingibabaw, nandoon sa kaitaasan, at gusto ng Panginoon na huwag kang pumunta sa ibaba. Amen? Pakisabi sa katabi, gusto ng Diyos na huwag kang pumunta sa baba. Gusto ng Panginoon, ikaw ay maging sagana, maging maayos ang buhay, kasama ang iyong pamilya, kasama ang iyong sambahayan, kasi nga mayroong ipagagawa si Lord. Ang layunin ng lahat ng pagsagana natin, ang pag-unlad natin ay mayroong dahilan. Pakisabi sa katabi, may dahilan. Hindi para ipamigay mo ang perang pinaghirapan mo, pamigay mo ang mga kasaganaan na nasa iyo, hindi yun ang nais ng Panginoon. Kundi maging bahagi ka sa gustong ipagawa ng Panginoon. Pakisabi sa katabi, bahagi ka ng pinagagawa. Pangatlong beses na po ito, pangatlong linggo na ito. At alam ko na maaaring sa isipan mo si Pastor paulit-ulit, kapatid, kamanggagawa, minamahal kay Kristo. Lahat tayo ay mayroong dapat na ginagawa sa Panginoon. Hindi lamang si pastor, hindi lamang si sister, hindi lamang si brother, ang kabuuan ay nagiging isang mas malaking puwersa kapag tayo ay nagsama-sama. Amen? Amen ba? Now, ang sabi ng Panginoon, kapag kayo ay sumasagana na at naramdaman ninyo ang inyong pag-unlad, yan ang panahon ng malaking pag-iingat. Grabe ito. Mag-iingat ka dahil anytime ay pwedeng mawala sa iyo ang lahat. Pwedeng ikaw ang mawala o pwedeng siya ang mawala. So pinag-iingat tayo ng Panginoon sapagkat gusto ng Panginoon na sa kahirapan ay kasama natin siya, ganun din naman sa kasaganaan, kasama pa rin natin siya. Hindi ka dapat magmaktol kay Lord kung ikaw ay nasa panahon ng kahirapan. Dahil magmamasid si Lord sa iyong hakbang kung ano ang pwede mong gawin at desisyonan. At sa panahon naman na ikaw ay meron na, may kasaganaan ka na, ingatan mong lalo ang iyong sarili. Sapagkat darating ang panahon ng mandarayang demonyo o mandarayang espiritu ay aalukin ka ng tinapay. Ang sabi ni Satanas sa ating Panginoon, o gutom ka na, 40 days and 40 nights, tapos na. Sa Matthew chapter 4. Tapos na yung iyong pag-aayuno, ngayon naman, 40 araw at 40 gabi, tinutokso kita, ayaw mo. Ngayon gutom ka na, sigurado ako gutom ka na. Pwede bang gawin mong tinapay ang mga batong ito kung talagang anak ka ng Diyos? Sa loob ng 40 days ay binabantayan ni Satan si Jesus na magkamali at magkasala para mayroon siyang makita na nabutas sa ating Panginoon pero wala siyang nakita. Kaya yung last day ng kanyang fasting at pagkatapos ng kanyang fasting, nag-close siya at pagkatapos ng close, sabi niya, now, it's my time. It's my time na tuksuhin ko kung talagang siya nga ay anak ng Diyos. Pero alam naman niyang siya ay anak ng Diyos. Yan kasi yung principle ni Satan. Alam ng demonyo na anak tayo ng Panginoon, pero bakit lagi niya tayong ini-insist kung talagang anak ka ng Diyos, bakit ganyan ang buhay mo? Amen? Kung talagang anak ka ng Diyos, bakit ganyan ang mga anak mo? Kung talagang anak ka ng Diyos, bakit ganyan ang iyong angkan? Anak ka talaga ng Panginoon. Pakisabi sa katabi, anak ka talaga ng Diyos. Huwag kang mag-alinlangan dyan. Kaya ang ginawa ni Satan, gumawa siya ng hakbang. Kung ikaw ang totoong anak ng Diyos at ikaw nga ay bugtong na anak ng Diyos, now, gawin mong tinapay ang mga batong ito. The devil will always offer the things which is very easy. Kayang-kayang gawin ni Lord na gawing tinapay ang bato. Imagine ba naman bato? Saan ba gumagawa ng himala ang Lord? Diba sa mga bagay, nagpakain siya ng 5,000, nagpakain siya ng 4,000 mula sa tinapay at isda. Amen? May pinanggalingan pero yung batong gagawing tinapay ay hindi pwede. He is truly the Son of God. Amen? Kung nangyayari kay Lord John, mangyayari sa atin. Sa panahon ng kahirapan, kasama natin siya. Sa panahon ng kasaganaan, tandaan mo, kasama pa rin natin siya. Sa Message version, ang ganda nito itong sa verse 10, sa Message version, napakaganda. Deuteronomy chapter 8, verse 10, napakaganda nitong word na binanggit dito. Sa verse 10. Sabi rito ganito, after a meal, satisfied, bless God, your God, for the good land He has given you. Make sure you don't forget God
your God by not keeping His commandments, His rules and regulations that I command you today. Make sure, verse 12, that when you eat and are satisfied, build pleasant houses and settle in. See your herds, flocks flourish, and more money come in. What's your standard? Bantayan mo ang uri kung paano ka mabuhay. Bantayan mo ang uri ng iyong pagkatao, ang larawan ng iyong pamumuhay, bantayan mo. What's your standard of living? Going up and up. Habang yan ay pataas ng pataas, beware. Lagi mong pagmasdan. Baka naman sa sobrang taas mo na, ay hindi ka na mahabol ng Panginoon. Baka naman sa sobrang tagumpay mo na, nalimutan mo na mayroon kang inaapakang lupa. Baka naman sa dami ng mga nasa iyo at mga bagay na kaya mo nang bilhin, ay mawala ka na sa piling ng Diyos. Sabi ni Lord, beware the living standard of your life. What's your standard? Hindi baling yung standard of giving ay tumaas. Kalinsabay ng iyong standard of living, pero wag nating kalimutan na napakahalaga pa rin na mayroon tayong kakayahan na abutin ang mga taong gusto ng Diyos na magtagumpay din na kasama natin. Amen? That's why we are not stop praying na lahat ng mga kapatid natin magtagumpay. Magkaroon ng negosyo, magkaroon ng trabaho, makadagdag sa ekonomiya ng kanilang pamilya, ng kanilang sambahayan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, walang tamad na pinagpapala ang Diyos. Ang pinagpapala niya ay mga matutuwid na mga tao. Siyempre, ang matuwid na tao ay masipag yan. Amen? At laging bahagian ng mga bagay na pinagagawa ng Panginoon. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Alam naman natin na si Lord ay gumagawa ng dakilang bagay. Nga lang, may mga panahon na tayo ay binibigyan ng Lord ng tinatawag na pasensya. Ano bang tawag doon sa pasensya sa English? Patient. So binibigyan ka ng Lord ng patient. Kapag ikaw ay bata pa at hindi na-develop ang iyong pasensya, yung tatawag na self-control, di-develop ka ng Lord sa buhay na yan. Hindi ka pwedeng lumabas dyan. Hindi ka rin pwedeng umalpas dyan hanggat hindi ka nakakagraduate. Dahil yung patience na yon ay magiging instrumento ng Diyos sa iyo upang sa panahong ikaw ay mapaunlad, hindi ka lumayo sa ating Panginoon. Baba pa natin ang ating binabasa sa verse 14. Make sure you don't become so full of yourself. Huwag mo daw pahihintulutan na ikaw ay mag-umapaw sa sarili mo. Na puro ikaw, puro ikaw, puro ikaw. And your things that you forget God, your God, the God who delivered you from Egyptian slavery. And verse 15, the God who leads you through the huge and fearsome wilderness, those desolate and badlands crawling with fiery snakes and scorpions, the God who gave you water gushing from hard rock, the God who gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestor had never heard of, in order to give you a taste of the hard life, to test you so that you would be prepared to live well in the days ahead of you. Bakit daw tayo pinaghirap ng Lord? Upang ihanda tayo sa mas maunlad na buhay sa hinaharap. Kung alam natin yung ating pananaw, kung alam natin yung ating naisin at plano ng Diyos na kaya tayo nakaranas ng kahirapan upang kung dumating man ang pag-unlad natin, hindi natin malilimutang may Diyos na katulong tayo sa panahon ng kahirapan at sa panahon ng kasaganaan, kasama pa rin natin siya. Palapakan natin si Lord na malakas. At ang sabi ng verse 17, if you start thinking to yourself, I did all this in all myself, I'm rich, it's all mine. Well, think again. Remember that your God gave you the strength to produce all this wealth so as to confirm the covenant that He promised to your ancestor as it is today. What is the reason? Bakit ka, sabi niya, ba't ka naman magmamalaki? Isipin mong ganap na ang Diyos na nagbigay sa iyo ng kakayahan para ikaw ay maging matagumpay. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, kung tayo mga kabataan ngayon, kapag ikaw ay nakapag-aral at naghanap ka ng trabaho, tiyakin mo na yung trabaho sa iyon ay bahagi ng ipinagagawa ng Diyos. Amen?
Amen. Dahil maraming trabaho, aalisin ka sa paglilingkod. Kung ang iyong hangarin lamang sa trabaho mo'y kumita at hindi ka maging bahagi ng pinagagawa ng Diyos, puro ka lamang sa income nakatingin. Hindi ka nakatingin doon sa layunin ng Diyos kung paano kanya gamitin. Dapat sa paghanap ng ating trabaho, tiyakin natin na yung ating trabaho ay umuugnay sa pinagagawa ng Diyos. Hindi bawal magkaroon ng income, hindi bawal magkaroon ng kayamanan, hindi bawal na magkaroon tayo ng mga ari-arian. Ang pinagbabawal ng Diyos ay sabihin mo sa iyong sariling lahat ng ito'y ginawa ako at dahil sa akin, kaya nagkaroon ako. Inaalis tayo ng Panginoon sa salitang sarili. Amen? Pakisabi sa katabi, sa salitang sarili. Kasi nga, isa sa mga dahilan kung bakit ganoon ang sitwasyon natin, yun nga, minsan, pag mayroon na tayo, anytime, pwede kang pumunta rito, pumunta doon, anytime, pwede kang bumili nito, bumili ka noon, lahat ng pwedeng magawa mo, pwedeng mangyari sa iyo, pwede mong bilihin, pwedeng mapa sa iyo. Sabi ni Lord, oops, lift the standards of your giving, not the standards of your living. Sa pagbibigay, sa pagkakaloob, be generous. Tinalakay natin nakaraan, 10% belongs to God, and 90% belong to us. Amen? At doon sa 90%, mayroon tayong seed, doon tayo hinihinga ng Panginoon ng mga sakripisyo. Bakit naman Lord, may 10% naman ang nasa iyo, bakit pahihingi ka? Sa 10%, that is a command. That is the law. That is the commandments of God. Pero sa 90% na kukunin ng Diyos, hihingi ng Panginoon sa iyo, ay isang binhi na magpapalago ng iyong bukirin. Amen? Amen ba? At wag nating kalimutan na hindi lahat ay hinihingi natin kay Lord, nandiyan na kaagad. Laging mayroong panahon si Lord. Amen? In His time. Di ba? He makes all things beautiful in His time. In His time. Sa Ecclesiastes chapter 3, verse 11, He makes all things beautiful in His time. Lord, please show me every day as you're teaching me your ways, that you'll do just what you say in your time. Kaya nga maahawit natin, Amazing Grace, how sweet the sound. Bakit? Save a wretch like me. Wala tayong qualification, pinayaman tayo ni Lord. Binigyan tayo ng kasaganan. Wala tayong kakayahan. Napuntahan ang pangako ng Diyos ang langit, pero ito tayo. We enjoy the goodness of God. And once we enjoy the goodness of God, live the living of your life in giving. Bahagi ka ng pinagagawa ni Lord. Nagtataka nga ang marami sa atin. Sa kabila ng lahat na hindi naman tayo napakalaking church. Pero bakit nakakaya natin na magkaroon tayo ng mga revival of worship convention, conferences all over the Philippines? Because we are a part of what God is doing. Amen? Amen? Kaya yung baging bahagi mo, hindi pwedeng hindi ka umunlad. Kung ang iyong ginagawa ay layunin ng Diyos. Huwag kang manghihinayang. At huwag mo rin pagtataguan ng Panginoon. Pinakamahalaga, hindi yung ibibigay mo, kundi ang iyong puso, paano ka susunod. Ulitin ko, sa panahon ng kahirapan, hindi niya tayo iniwan. Ulitin ko ulit, sa panahon ng kahirapan, hindi niya tayo iniwan. Sa panahon ng struggle, hindi tayo iniwan. Sa panahon ng pagsubok, hindi tayo iniwanan ni Lord. Ngayong ikaw ay sagana na, mayroon ka ng mga bagay na nasa iyo. Sa tingin mo ba, ikaw naman ang mangiiwan kay Lord? Pakisabi sa katabi, huwag kang ganyan. Huwag mong iiwan si Lord. Huwag mong iiwan ang gawain. At pag nakakita ka ng magandang church, maganda pa dito, talaga namang grabe talaga, elegant, talagang grabe, huwag kang pumunta doon. Dito ka.
Hinubog ka ni Lord mula dun sa simula hanggang sa ngayon. Ngayong meron ka na. Ito mga kapatid, huwag niyo po akong ma-misinterpret. Maraming mga churches sa ating bansa ay naging kawawa. Dahil maraming pastor, sila ang ginamit ng Diyos sa pasimula. Nung panahon nag-i-struggle, grabe ang kahirapan, grabe ang battle sa buhay ng mga kapatiran. Nandiyan si pastor, every now and then nagpipray. Nung sumagana, iniiwan nila si pastor. Lumilipat sila sa mga malalaking mga church dahil meron silang pera. Sabi nila hindi sila bagay sa gantong uri ng church. Wag naman. Mahiya ka naman kay Lord. Dahil nung panahon na ikaw ay nasa kahirapan, hindi ka iniwan ng Diyos. Nagpadala siya ng tao para sa iyo. Ngayon ikaw ay nasa kasaganaan, wag mo namang iwanan si Lord. Mga kapatid nating nasa abroad, isang kalungkutan sa akin na nandiyan kayo, pero wala pa rin kayong malasakit sa gawain ng Diyos. Nung panahon na kayo humihingi ng panalangin ng ating mga kapatid, pinagpipray kayo. Ngayon nandiyan kayo sa kasaganaan, huwag niyo namang kalimutan ang para kay Lord. Kalimutan niyo na yung mga taong nanalangin sa inyo. Huwag niyo lang kalimutan yung inyong bahagi sa pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Nalulungkot ako sa mga taong nagpo-post ng puro kasaganaan, punta rito, punta doon, punta dito, punta doon. Nalimutan nila ang kanilang mother church na ginamit ng Diyos. Wala akong hinanakit. Nadadama ko lamang yung kalungkutan sa puso ko. Dahil yan talaga ang katotohanan. At ako namin nagpapasalamat sa Panginoon, sa mga kapatid nating nasa ibang bansa, pero hindi po nakakalimot sa kanilang mga tungkulin sa Panginoon. I salute everyone who always obey God. Marami akong pinag-pray, marami akong mga kapatiran na talagang ngayong masagana na sila. And where are they now? Maliban sa ating mga kapatid sa JFC, Qatar, talaga namang grabe ang kanilang mga pagtulong at pangunguna para sa gawain ng Panginoon. Ito realidad na buhay. Kapag ikaw ay nakatutulong sa isang tao, napakasaya. Amen? Amen? Magaan sa kalooban, ikaw ay makatulong kahit sa prayer lang o sa mga bagay na maliliit. Pero wag nating kalimutan na ang pagtulong ng Diyos sa atin sa panahon na tayo ay wala, ay siya rin namang pagtulong na dapat nating gawin sa mga taong wala nung panahong tayo ay nandun na sa taas. Huwag nating kalimutan na may mga taong ginamit si Lord. Si Barzillai ay isang matanda, more or less mga 80 plus, reaching 90. Siya isa sa mga tagasunod ni Haring David. Nung panahon si Haring David ay sumuway ang kanyang anak na si Absalom, sila ay lumayo sa kaharian. Nilisan niya ang kaharian. Si Barzillai na punong-puno ng pagmamahal sa hari ng Israel na si Haring David ay tinulungan. Mayaman si Barzillai. Yan nga yung pangalan ng aking sasakyan, si Barzillai. Dumating ang panahon na walang makain sila Haring David. Ang isang mayamang hari na halos nasa kanya na ang lahat ay dumating ang panahong siya ay naghirap. Naalala ngayon ni Barzillai ang mga panahong siya ay nagsisimula nakasama si Haring David. At ang sabi niya, kamahalan, lahat ng kayamanang ito ay ilalaan ko para pakainin ang hukbo mo. At ang sabi ni Haring David, kapag ako ay nagharing muli,
Gusto kong makasama kita sa aking hapag sa bawat araw ng aking pagkain. Alam ni Haring David yung utang na loob. Amen? Sabi ni Barzillai, wag na, mahal na hari. Matanda na ako. Hindi ko na malasap ang sarap ng pagkain. Ibigay nyo na lamang yan sa mga anak ko. Kung sino man sa kanila. Ibigay mo na lang. Sa akin, masaya na akong nakatulong. Ang ganda ng puso ni Barzillai. Amen? Amen? Tinanaw niyang utang na loob. Ganun rin si Haring David. Tinanaw niyang utang na loob ang lahat ng bagay. Sa ating pag-unlad, sa ating pagkakaroon ng ganito, ng ganyan, ng ganito, huwag nating kalimutan. Bahagi ka ng pinagagawa ng Lord. Huwag mong kalilimutang may bahagi ka sa pinagagawa ni Lord. Saan ka man dalhin ng Panginoon? Gaano man kalaki ang iyong pumapasok na pinansyal, gaano man kaganda ang trabaho mo, gaano man kaunlad ang iyong negosyo, tandaan natin, bahagi ka lagi ng pinagagawa ng Diyos. Hindi lamang prayer ang bahagi natin. Kasama niyan ang ating ekonomiya. Amen ba? Amen ba? Huwag kang mangangako nang wala sa iyo. Na pag sinabi, pag dumating yung ganito, dumating yung ganito, gagawin ko yan, huwag mong gawin. Huwag kang mangako ng isang bagay na wala sa iyo. At huwag mong ipangako ang isang bagay na hindi mo hawak. Kung ano lamang yung nasa kamay natin, doon lamang si Lord nagdi-deal sa atin. Amen ba? Kaya sabi ng Lord, well, verse 18, Message version, well, think again. Remember that God, your God, gave you the strength to produce. It is the Lord who gave us the power. Sa NIV version, it is I who gives you ability to get wealth. Ang ginamit ng Panginoon ay ability, yung diskarte, yung estratehiya. Galing pala kay Lord lahat yan. Amen? Galing kay Lord ang mga strategy. Maging sa ating buhay, gusto ng Panginoon na hindi tayo malugmok sa kahirapan. Gusto ng Panginoong tulungan tayo. At huwag tayong magkakaroon ng sama ng loob. Dahil may panahon si Lord sa bawat buhay na gusto niyang pagpalain. May timing si Lord. Mga kapatid natin, mga kabataan, nag-fail kayo sa first take ng inyong board exam. May second time. May third time until you hit the mark of the Lord. Ang marka na kung saan papasa ka na. Failure is not the opposite of victory. In fact, failure is a part of your victory. Hindi ito yung opposite o kaaway ng tagumpay, kundi ang kabiguan ay bahagi ng tagumpay. Kaya kung dumating man sa iyo, parang tingin mo na bigo ka, bahagi ng tagumpayan ni Lord para sa iyo. Napagalitan ka dahil kailangan ng Diyos na maunawaan mo ang plano ng Panginoon. Huwag ka magalit kay pastor. Nung nakaraan sinabi ko, huwag nating isumbong sa ibang tao. Isumbong natin kay Lord kung ano man ang sitwasyon ng isang tao. Doon natin isumbong kay Lord ang lahat upang sa ganung paraan maging bahagi tayo ng pinagagawa ng Panginoon. Amen? Malay nyo kung bakit ganyan ang inyong pastor, ang inyong tatay, ang inyong nanay, ang inyong pamilya, nangangailangan sila ng mas matinding prayer mula sa atin. Amen ba? Baka naman nagsisetting prayer ka, wala ka ng prayer doon sa iyong mga mahal sa buhay. Wala ka ng prayer sa pastor mo. At ang lagi iniisip mo, yung pastor mo ay malakas. Hindi nyo alam. Na sa kabila ng kalakasan pinapakita ng pastor niyo, ay sa likod pala ay mayroong isang bagay na hindi nyo alam. Na sa pamamagitan lamang ng panalangin, maintindihan ninyo kung anong pinagagawa ni Lord sa inyo. Amen ba? Tandaan natin, the Word of God and the economy, the provision of God, ay hindi pwedeng maghiwalay. Lagi itong magkasama. Lagi itong magkasama. Palapakan natin si Lord na malakas. Amen. Hallelujah. Kaya anuman ang naging kalagayan mo, umunlad ka, at nakita mo yung pag-unlad mo, huwag mong kalimutan. Nagkaroon ka ng mumunting pera, huwag mong kalimutan. Nagkaroon ka ng mumunting tagumpay, huwag mong kalimutan. Gawin mo kung ano ang nararapat na pwede mong gawin dahil bahagi ka ng pinagagawa. Huwag tayong maging maramot kay Lord. Pakisabi sa katabi, huwag kang maging maramot. Sabi ni Lord, yung ating talakay nakaraan, ang ginawa mo sa mga maliliit na taong ito ay ginawa mo sa akin.
Amen? Sabi ng Panginoon sa Kawikaan, ang sino man daw na nagpahiram sa mahirap, tumulong sa pulubi, ay nagpahiram sa Diyos. Pulubi ka ba habang buhay? Pulubi ka ba sa habang panahon? Hindi. May panahon na ikaw ay babangon. At ikaw naman ay hindi magiging pulubi. Isang araw, ikaw naman ang tutulong sa mga pulubing nangangailangan. Nang ibig sabihin ng tatawag ng Panginoon na pulubi ay mga taong walang resources. Walang pagkukunan talaga. Sabi ni Lord, pag ikaw ay nagbigay sa kanila, sa akin ka nagpahiram. Imagine, merong utang si Lord sa iyo kapag hindi ka naging maramot sa Diyos. Palapakan muna natin si Lord na malakas. Hallelujah. Amen? Kaya lagi mo masasabi, in His time, He makes all things beautiful in His time. Lord, please show me every day as you're teaching me your ways that you'll do in your time. To get a touch from the Lord is so real. To get a touch from the Lord is so real. If you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. To get a touch from the Lord is so real. Ito yung napakagandang prinsipyo ng ating giving. Once ikaw ay bukas sa pagbibigay, hindi ka tuyo na worshiper. Ikaw ay isang taong puno ng pasasalamat kay Lord. At yun ang gusto ng Panginoon. Alam niyo bang, in every circumstances, give thanks, for it is the will of God. Ang lagi daw magpasalamat sa lahat ng sitwasyon ay kalooban ng Diyos. Nasa panahon kang wala, nasa panahon kang kasaganaan, nasa panahon ka na ikaw ay nasa isang sitwasyon na talagang nasa iyo ang lahat, magpasalamat ka kay Lord. Bahagi ka ng pinagagawa ng Panginoon. Pakisabi uli sa iyong katabi, bahagi ka ng pinagagawa ni Lord. May isang tao nagtanong sa akin, Pastor, hindi ka ba napapagod? Mula noon, halos, ang tagal na, ilang taong ka na naglilingkod kay Lord. Halos isang henerasyon na ikaw ay maborn again. Sabi ko, hindi. Naalala niyo sa John chapter 4? Yung word ni Lord na sinabi ng Panginoon sa John chapter 4. Sa verse 34. Pero bago yun, basahin muna natin ang verse 32. Sabi rito ni Lord, but He said to them, I have food to eat that you know nothing about. Meron akong pagkain na hindi nyo alam. Then His disciples said to each other, could someone have brought Him food? Nagbulungan sila, at ang sabi ng verse 34, my food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me in to finish His work. Ito pala ang ating adrenaline. Ito ang ating pagkain. Ito ang nagpapalakas sa atin. Yung magawa, yung pinagagawa ni Lord. Hindi yung pinagagawa ng Diyos sa iba, kundi yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Yun ang magiging pagkain mo. Ang tawag yan ay sustainable food. Kingdom provider ka, do it. Kingdom builder ka, do it. Gawin mo kung ano ang iyong papel nang wala kang anumang reklamo sa harap ng Panginoon. Remember, we are not only after, the Lord is not after to our tithes. He is after always in our lives. Amen? Sa buhay natin, siya nakasala na laging tumitingin. Pinakamahalaga pa rin sangkap ng ating pagkatao'y buhay natin na binigay ng Panginoon. Nagtanong sa akin,
Papaano ka? Tagal na yan. Almost 30 years na. 29 years na akong full-time sa ministry. Iisa ang resources ko, si Lord. Galing kay Lord, lahat. Siya lang. Almost 41 years na akong born again. Isang dekada. Isang henerasyon. Ang tagal na. Di ka ba nagsasawa, Pastor? Hindi. My food is to do the will of the one who sent me. I am a part of God's plan for every believers in this world. Bahagi ka. At dahil bahagi ka, huwag mong aalisin ang pagiging bahagi mo na mayroong bagay kang pwedeng magawa na hindi pwedeng gawin ng iba. Ang tawag dyan, divine unique assignment. Pakisabi sa katabi, divine unique assignment. Iba ka. Ibang klase ang balahibo mo. Ibang klase ang balahibo ng iyong pagtitiwala kay Lord. Hindi ka basta-basta. You have a divine, unique assignment from the Lord. That's why all things works together for good. Amen? Bahagi ka ng pinagagawa. Huwag mong kalimutan yun. Huwag mong kaliligtaan. Bahagi ka ng pinagagawa ni Lord. Yung hindi niya pinagagawa sa iyo, don't do it. Yung pinagagawa lamang niya, maging expert ka doon, maging excel ka doon, itaas mo ang lahat. Okay, sa huling word natin, 2 Corinthians chapter 8. Chapter 9, verse 8. Sabi rito sa verse 8, and God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So dahil ikaw ay tinalaga ng Panginoon, ang habag naman ng Panginoon ay lalong tinataas niya sa iyong buhay, upang sa lahat daw ng panahon at sa lahat ng pagkakataon, ikaw ay managana sa mga bagay na pinagagawa na mabuting gawa sa iyo ang Panginoon. So, yung pagsagana, may dahilan. Yung kahirapan, binantayan tayo ni Lord. Sa kasaganaan, patuloy tayong binabantayan. At sa panahong tayo maluwag na, huwag nating kalimutan na ang dahilan ay ang paglaganap at pagtaas pala ng habag ng Diyos sa atin upang sa lahat ng panahon ay magawa natin na magawa ang pinagagawa ng Panginoon. Amen? Ulitin ko, kingdom provider ka, provide. Kingdom builder ka, build. Lahat ng ito ay mayroong tungkulin at bawat tungkulin mahalaga. Ang tungkulin ninyo at tungkulin ni Pastor ay iisa. Mayroon tayong pananagutan sa Panginoon. Amen ba? Hindi man ikaw ang nangangaral, hindi man ikaw nagpapalakas, hindi man ikaw nag-i-encourage every Sunday, pero mayroon kang ginagawa na nai-encourage naman yung nangangaral sa iyo. So vice versa, a two-way traffic. Two-way traffic method ni Lord. Napagpapala kayo habang nangangaral ako, napagpapala naman ako habang sumusunod kayo at sa pinagagawa ng Panginoon sa inyo. Palapakan natin ang Panginoon. Wow! Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise God. Naalala ko nga yung sa Kiob si Pastor. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo. Isang bagay na di magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo'y magkaisa. Ang suliranin dagling mapaparam kung may bagong buhay. Tas natin ang mga problema kung tayo'y nagkaisa. Isang bagay na di magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo'y magkaisa. Ang suliranin dagling mapaparam kung may bagong buhay. Malulutas natin ang mga problema kung
tayo ay magkaisa. Amen? Palapakan natin si Lord na malakas. Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo. Isang bagay hindi magagawa, di magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo'y nagkaisa. Ang suliranin dagling napaparap kung may bagong buhay. Ang sabi ni Jesus, kung ang siyang daan, katotohanan at ang buhay. Di magagawa, di magagawa, di magagawang nag-iisa. Lulutas natin ang mga problema kung tayo'y ang suliranin, may bagong buhay. Ang ganda ng awit na yun, way back 80s. Nakakatuwa, mga awit na nagbibigay ng inspirasyon. Totoo naman talaga eh. Magagawa natin ang lahat ng bagay, hindi magagawa nating nag-iisa. Amen? Pag makasayaw noon, talagang grabe, ano? Nakakatuwa, bahagi tayo ng pinagagawa ni Lord. Sa aking buhay noon, mula magsimula, parang wala lang. Nasa church, lingkod, every Sunday. Manggagawa sa church, si Richard, taga-ayos ng upuan, taga-linis, taga-walis, lahat, CR, etc. Hindi ko alam na ako pala'y kasama sa bahagi ng pinagagawa ni Lord. Amen? One day, nagkatrabaho, etc., hiningi ni Lord, ito, pinag-full time, pinaglingkod kay Lord. Yung pala, bahagi ako ng pinagagawa ng Panginoon. Imagine, magkakaedad ka, 60, 70, ako 60 na. Ramdam ko na, may mga kasukasuan ng sumasakit. Sister, talagang grabe talaga. Kaya natutuwa nga ako sa mga may edad na, mga senior na nagsusumba-sumba na. Kasi marami ng kalawangin ng mga kasukasuan. Sabi ni Lord, nakakatuwa naman yung exercise sa mga katawan, mayroong pakinabang. Pero dapat mayroong kang pakinabang doon sa paggawa naman sa para sa buhay na walang hanggan. Amen? Natutuwa ako talaga, ano? Nakikita natin yung activity ni Lord araw-araw. Every now and then pa ako nagpipray, sabi ko, Lord, alam kong may gagawin ka. Alam kong may ginawa ka na at mayroong ka pang gagawin. Alam kong may ginawa ka sa nakaraan, may ginagawa ka ngayon at may gagawin ka pa bukas. Hindi matitigil ang iyong paggawa kahit hindi kami gumawa. Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang pag-asa ni Lord. Maraming taong susunod para maging pag-asa ng Panginoon. At ikaw yon. Tayong lahat ay tumayo, please. Amen. 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 At awitan natin si Lord. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Nakakatuwa talaga. Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo. Yung bagay hindi magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema. Come on! Kaisa ang suliranin, dagling mapaparang kung may bagong buhay. Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo. Isang bagay hindi magagawa, di magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo'y magkaisa. Ang suliranin, dagling napaparang kung may bagong buhay. Palapakan natin si Lord na malakas. Come on! Napakahalaga, napakaganda ng buhay na pinagawa-gawa ng Panginoon sa atin. Kung atin lamang mapipinpoint ang pinagagawa ng Lord, we will enjoy our Christian life. Amen? Amen! May enjoy mo. May enjoy mo at dapat talagang i-enjoy ang Christian life ng isang tao.
Parang sa isang relasyon sa mag-asawa, pag hindi mo na na-enjoy sa ibang bansa, divorced. Sa Pilipinas, annul. They never enjoy their relationship. Ganon din kay Lord. Kapag hindi mo na na-enjoy, magbabackslide ka. But once you enjoy, wow, that's the time na dapat hindi ka lang nag-i-enjoy si Lord sa binagagawa ng Panginoon sa iyo. Tayong lahat ay yumuko at manalangin. Praise God. Praise the name of the Lord. Close your eyes and bow your head. Ano ang gusto ng Diyos na ipinagagawa sa iyo? Na doon ka na gumagaan ang kalooban mo at nakikita mo na yung sarili mo ay doon ka nilagay ng Panginoon. Dahil maraming bagay gusto mong i-push through ang sarili mo na gawin pero hindi nangyayari. Pero sa bagay na pinagagawa ni Lord, bakit napakadali, napakabilis? You enjoy every single step of your decision. It's because bahagi ka ng pinagagawa ni Lord doon sa portion na yon ng ministeryong ikaw lang ang mayroong divine, unique assignment. Maaring mayroong ilang nakasama ka at maaring mayroong ilan na katulad mo. Pero iba ang uniqueness na binigay sa iyo ng Lord. Patuloy mong hingin sa ating Panginoon na patuloy na mag-abound ang grace ni Lord sa iyo. Mag-umapaw ang habag ng Panginoon upang sa ganung paraan, magawa mo ang nagpapasaya sa Panginoon. Hallelujah. Pwede bang kausapin mo si Lord? Tas mo ang iyong kamay sa Panginoon. Ano ba ang nakikita mong divine, unique assignment ni Lord sa iyo? Maaring kailangan mo, hindi lamang ang pera. Maaring sa prayer. Maaring sa finances. Maaring sa kawang gawa. Sa music ministry. Saang parte ng ministeryo ng Diyos na ikaw ay nilalagay? Pastor ka? Pastora? Lingkod ng Diyos? Naglilingkod? Manggagawa sa church? Lahat ng ito'y bahagi ng isang divine, unique assignment na pinagagawa ng Panginoon. Bahagi tayo ng pinagagawa ng Panginoon sa atin. Kaya mayroon kang pananampalatayang hindi kayang pantayan ng iba. Iba ang iyong mga desisyon dahil yan ay bahagi ka ng pinagagawa. You enjoy because God enjoy sa ginagawa mo. He makes all things beautiful in His time. Nung panahon na ikaw ay nandun sa pinakamababang antas ng buhay, nagpapadala si Lord ng mga taong tutulong sa iyo. Mga taong naging katuwang mo, kasama, kaibigan, naging mabuti sila, naging mabait. Ngayong ikaw naman nandun sa taas, huwag mo rin kalimutan na may mga taong gusto ng Diyos na maging bahagi sa buhay mo para sa iyong divine, unique assignment. Oh Lord, salamat po sa pribilehiyong ito. Wala man po kaming napakaraming pera o napakaraming kayamanan. Binigyan mo naman kami ng puso para sumunod sa iyo. Sinabi mo, Lord, seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Pinangako mo, Lord, upang sumagana ang habag mo, ay patuloy naming gagamitin ang habag na yaon upang magawa ang aming divine, unique assignment. Lord, please show me every day as you're teaching me
Lord, your ways, that you'll do just what you say in your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you all lovely things in your time. Salamat, Lord. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, your mercy reigns, unending love, amazing grace. Chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, your mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, yes, O Lord. We've been set free, O Lord. Has ransomed me, and like a flood, your mercy reigns, unending love, amazing grace. For the last time, come on. My God, my Savior, and like a flood, your mercy reigns. Unending love, amazing. Samahan niyo po kaming lagi, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, maaaring sa tingin po namin kabiguan. Pero alam namin, Lord, that every failures and frustrations are part of every success, every steps of success in our lives. Salamat po, Lord, that we are a part of what you are doing, Lord. Kasama po kami, bahagi kami sa ipinagagawa mo, Panginoon. And the day shall come, Lord, sa buhay namin, kaming lahat ay may assignment na magagawa. Salamat po sa buhay ng iyong mga anak, sa buhay po ng kongregasyong ito, sa buhay ng mga kapatid naming nasa live online, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa. At maging mga kapatid naming naging pagpapala po sa amin, naging biyaya, mga taong nag-push through sa amin upang kami ay makarating sa aming kinalalagyan. Bless them, Lord. Thank you so much, Father. We give you all the praises, O Lord, and cover us with the blood of Jesus. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen, 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 Amen. Praise God! Praise God! Tayo pong lahat ay makakaupo.
tangi kong hinahangad, ang presensya mo ang laging kinauuhawan. Pagmamahal mo ang laging nararanasan, Panginoon, ikaw ang lagi kong inaasam. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Sus, pangalan mo ang laging sasambitin, purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Tangi kong hinahanap, ang presensya mo ang laging kinauuhawan. Pagmamahal mo ang laging naranasan, Panginoon, ikaw ang laging kong hinasam. Samba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin, purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin, purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoon karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin, purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang